Mr. President, ako po'y lubos rin pong nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel ng Embahada sa the Netherlands kay dating Pangulong Duterte. This action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason, may undermine the integrity of our diplomatic services. As former President, nung naging presidente po siya, he consistently championed the welfare and safety of our overseas Filipinos, such as the immediate repatriation of Filipinos in distress. Talagang tinututukan niya po ito. Pag meron siya nababalitaan, siya mismo nangunguna. At ito pong mga provision of legal aid sa mga OFWs, reintegration support, at pag may inaapi po mga OFWs, siya talaga mismo nangunguna at nagdidesisyon na i-ban po yung pagpapadala doon dahil ayaw niya pong nasasaktan ang ating mga kababayang Pilipino. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya, hindi po nababayaran ang lungkot ng ating mga OFWs. Pero talagang pinaglalaban po ito ni Tatay Digong. Tatay Digong deserves the same respect and protection he once ensured for others. Kaya naman po, Mr. President, I appeal to our colleagues. Matanda na po si Tatay Digong. 80 na po siya sa kanyang edad. Mahina na siya at may mga sakit na rin po. Harmless na po si Tatay Digong sa kanyang sitwasyon ngayon. Mas magiging harmful po kung merong mangyayari sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ako po'y sobrang nalulungkot at naawa sa sitwasyon ng taong dating naging ama po ng ating bansa na minsan ay nanilbihan sa lahat ng mga Pilipino ng buong puso at may katapatan. Ito bang ate isusukli sa taong nagmahal sa atin ng buong puso? Sa totoo lamang po, ayaw na niyang tumakbo noong 2016. Talagang pinilit po ng karamihan po ng ating mga kababayan at gusto na lang po niyang tumanda at mamuhay po sa Davao City. Sana naman po sa kanyang ginawa sa nakaraang 6 na taon ay suklian po natin ng pagmamahal. Ginawa niya po ang lahat para mas nakakalakad po ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos, at dapat po ay Pilipino po ang humusga sa kanya, hindi po ang banyaga. Kaya patuloy po ang aking dasal para sa kanyang maayos na kalusugan at kaligtasan, lalo na po sa kasalukuyang kalagayan niya na dala po ng kanyang edad.